activated. Okay, magandang gabi guys. Magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? I'm here and welcome Plaza Mall at Senior Pure Gold, Libertad, Pasay City. I'm Pastor JB. Kumusta kayo? Ngayon ay Wednesday, 17th of July 2024. You know? At medyo maulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil po sa low pressure area at southwest monsoon na inaasahan po na magpapaulan. Excuse me. Sensya na po kayo ha. Magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayon pong weekend, no? At yung low pressure area sa may Eastern Visayas ay posible na hindi po inaalis na siya ay maging ganap na bagyo, at papangalanan po itong Bagyong Butchoy. Ayan, so si Bagyong Butchoy, ikalawang bagyo sa taong 2024. Ayan. Kaya anticipate natin ngayong weekend ay magiging maulan ang panahon sa mga darating na araw simula po ngayon. Ano mga kaibigan. Ayan, kumusta po kayo? At I hope na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Yung iba ay pauwi na sa mga kanilang mga bahay, mga tahanan. Ako mamaya pa. Mamaya pa ako uuwi kasi alas 8 pa ang ating time, no? Para tayo ay umuwi. Mula po dito sa Welcome Plaza Mall at Senior Pure Gold, Libertad, Pasay City, kayo po ay magpa-relax, mag-enjoy ng relaxation. Ang aking pong telephone number ay 0949-410-0259. Ulitin ko lang, 0949-410-0259. JB Wellness Blind Massage located at Senior Pure Gold, Libertad, Pasay City. Ayan, so pagka kayo po ay galing ng ground floor ng Welcome Plaza Mall at Senior Pure Gold, senior na Pure Gold pa, nasa left side po akong bahagi ng second floor. So madali pong makita at tingnan lamang po ninyo yung website natin mga kaibigan. Ano? At siyempre po i-follow ang ating TikTok, Instagram, Reel, ang ating pong Facebook, at siyempre po ang ating Joel Brazal YouTube channel. So marami-rami na po yung tawag dito. Marami-rami na po yung followers natin sa TikTok, ano? Kaya pakidagdagan sa mga kaibigan natin, mga viewers natin sa TikTok at maging sa ating YouTube channel mga kaibigan. Ito pong week na to ay National Disability Prevention and Rehabilitation Week, no? Ito po yung pagkilala sa galing at kakayahan ng mga may kapansanan sa paningin. Hindi lang sa paningin, kung hindi iba't ibang uri ng kapansanan, no? Kasi yung kapansanan ay mayroon po siyang mga kategory kagaya po ng bulag. Ang bulag naman may mga kanya-kanyang kategory. Mayroong visually impaired totally, kagaya ko po. Mayroong partially blind at low vision, no? Sa iba-iba namang kapansanan, mayroong pilay, mayroong pipi, mayroong bingi, mayroong lumpo, o mayroong developmentally handicap. So yung pong developmentally handicap ay isang uri po ng kapansanan yan mga kaibigan. So kaya, pero kahit may kapansanan ay may mga ambag po kami sa lipunan, no? May mga kanya-kanyang galing, skills, no? May mga kanya-kanyang pamamaraan para mabuhay sa mundo yung isang taong may kapansanan. Di ba? Kasi alam nyo, yung kapansanan ng isang tao
ay hindi naman po yan hadlang para, 'di ba? Hindi naman hadlang para maging pabigat sa lipunan, no? Kasi yung iba nalulungkot kasi dahil meron silang kapansanan. But anyway, marami pong mga pamamaraan, marami pong mga programa ang pamahalaan para i-upgrade, no? Gawing isang independent yung kapansanan ng isang tao. No, ibig sabihin mabubuhay siya ng isang normal na tao sa lipunan, no? Yun po yung programa para sa mga may kapansanan. Kaya nga po merong tinatawag na school for the deaf, school for the blind, at lahat ng school, no, ay mayroon para po sa mga kapatid nating may kapansanan. So yun po yung significant sa linggong ito na kung saan ay kinikilala yung galing at abilidad ng mga may kapansanan. So siyempre ay gusto nating i-apila yung pagpapalakas ng tinatawag na anti-discrimination law. Kasi alam nyo po, yung anti-discrimination law, yan po yung hindi ngayon nagagamit, no? Medyo may kahinaan ang batas tungkol po sa diskriminasyon. So na-encounter po natin yan at na-share po natin yan sa mga kagawaran ng gobyerno. 'Di ba? Like sa mga barangay at sa iba pang sangay ng gobyerno. So dapat pinapalakas yung tinatawag na anti-discrimination law. Yung anti-discrimination law po kasi yan po ay nagmumula sa pamilya, no? Minsan yung family ang unang nagdi-discriminate, halimbawa bulag, no? Yung tatay, yung nanay, siyang unang magdi-discriminate sa kanyang anak, no? Yun yung pinakamahirap, ano, kasi sa family nagmumula. But kung meron pong batas o meron pong tinatawag na ngipin ang batas tungkol sa anti-discrimination law, ay medyo yung mga tao na nagdi-discriminate, medyo mahihiya po sila na magsagawa ng mahihiya po sila i-discriminate, lalo na yung pamilya may kapansanan, no? Meron din pong mga programa yung mga may kapansanan, like sa mga blind, mga special skills, no? Karamihan po sa mga blind, mga massage therapy kagaya ko, no? Yung iba naman ay computer, yung iba naman ay iba-ibang kurso, no? At meron din po sa larangan ng sports, no? May mga kaibigan tayo na mga mga visually impaired na dumadayo sa ibang bansa para makipagtunggali sa larangan ng sports, di ba? So, yun po yung na dapat ang isang may disability ay nabibigyan ng pagkakataon na ipakita ang kakayahan bilang isang normal na tao, no? Yun po yung kulang. Pero but anyway, yun yung gusto nating ipanawagan sa national government, sa mga representative, House of Representatives, Senate Representative, na mapalakas po ang mga programa tungkol po sa mga persons with disability, no? Mapalakas yung tinatawag excuse me, mapalakas yung tinatawag na anti-discrimination law. Yan po yung dapat, no? Kasi alam niyo po yung minsan mayroon pong sistema na ang isang disability ay nadi-discriminate, halimbawa sa company, pag ang disability bulag, ang disability pilay, ang disability ay putulang kamay, ay minsan po nadi-discriminate, no? So lalo na sa mga barangay, no? Sa mga barangay dapat ibinababa po ang mga programa para sa mga persons with disability. So meron akong kinausap ng mga chairman, no, dito po sa lungsod ng Pasay, at isa po sa pinag-usapan namin, mga kaibigan, ano, isa po sa pinag-usapan namin yung anti-discrimination law.
o yung pagdi-discriminate. Although na solve naman po, na-resolve naman, naayos naman, ah, nagkausap-usap kami at pinaliwanag ko po sa kanila kung gaano po kahalaga ang anti-discrimination law, no? Di ba? Kasi maging sa mga third sex, no, sa mga kabaklaan, sa mga tomboy ay nadi-discriminate, yung tinatawag nating kalapating mababa ang lipad, nadi-discriminate, no? At iba pang mga uri ng tao na mayroong mababang pamumuhay. So, lalo na sa mga mahihirap, no? Number one po sa discrimination, yung mga hindi nakapag-aral ng maayos. No, kapag hindi ka nakapag-aral ng maayos, nandyan po lumilitaw yung diskriminasyon. Samantalang kung mayroon pong batas na pinagtitibay, no, mayroon pong batas na pinaigting ang pamahalaan, ang Kongreso, ang Senado, maging ang mga lokal na pamahalaan hanggang sa mga barangay ay matibay po yung batas. Ibig sabihin mga kaibigan, ano? Ibig sabihin ay matatakot yung mga company, matatakot yung mga tao gumawa ng diskriminasyon sa mga taong mahihirap, may kapansanan at iba pang mayroong ibang kasarian, no? Kaya dapat mapapalakas, magkakaroon ng matibay na lakas ito pong batas laban sa anti-discrimination law. So, yun po yung ating counting message, ano? Tungkol po dito sa Magna Carta, no? Meron kasing Magna Carta for persons with disability o iba't ibang klaseng kapansanan ng tao. So kagaya niyan, halimbawa yung may anak kang mentally retarded, no, pinagtatawanan, hindi binibigyan ng pagkakataong makapag-aral kasi mentally retarded o developmentally handicapped, hindi binibigyan ng pagkakataon. Samantala, kung malakas po ang anti-discrimination law ay magkakaroon po ng tamang pagtingin or tinatawag na pantay na pagtingin sa iba't ibang uri ng tao, maging sa mga persons with disability. Kasi po yung developmentally handicapped, isa po yan sa uri ng disability, no? Kapag ka na-stroke ka nga, part na ng disability kahit hindi ka pa matanda, no? Kapag ka na-stroke ka, hindi ka na nakagalaw o mayroong na-stroke sa bahagi ng katawan mo, yan po ay part ng disability. So kasama na po siya doon sa programa, no? 20%, 10% discount, 20% discount, 30% discount. So pagdating po sa PWD, hindi po masyadong ino-honor yung diskwento, no? Priority sa mga sasakyan, sa mga upuan, di ba? Mayroon po mga ganon. Prioridad ang mga may kapansanan, senior at saka buntis. So kulang po yung batas po diyan. So dapat magkaroon po ng paglakas ng batas para sa mga ganong programa. So marami pa po tayong pagkikwentuhan about sa mga persons with disability. So bukas po muli magbabalik po ako upang maituloy-tuloy po yung pag-uusap natin tungkol sa anti-discrimination law, mga kaibigan. So muli po, i-follow po ninyo ang aking FB page, follow po ninyo ang aking JB Facebook, ang aking YouTube channel, ang ating TikTok, Instagram at Reel, mga kaibigan. Muli po, mula dito sa Senior Pure Gold at Libertad, Pasay City, JB Wellness Blind Massage, please call 0949-410-0259, no? Mga kaibigan, para po kayo ay magpa-relax. Tingnan din po ninyo ang ating website at ating pong JB Wellness Blind Massage. Thank you po, and just pray, no, na anuman yung mga bagay na pinagdaraanan natin sa buhay, napakahalaga po na lagi tayong manalig sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang siyang nakakaalam kung ano po ang ating pong buhay na tatahakin. So walang imposible, maging positibo, no? Kasi pag positive tayo, lahat ng bagay sa buhay natin positive, kasi po tayo po ay mahal ng Panginoon. God bless all, and magandang gabi po sa lahat. Back button with tap again.